Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, sasagutin ko po yung tanong ng aking mga kaibigan, aking mga friend na may nagtatanong talaga sa akin na madali ba yung salitang Arabic o madali bang matutong magsalita ng Arabic. So, sa bilang isang first timer guys, hindi talaga madaling magsalita ng Arabic guys kasi hindi naman tayo pinanganak ng Arabo, pinanganak tayo ng Pilipinas, pinanganak tayo ng Bisaya. So, hindi talaga madaling mag-Arabic. Ganito po talaga yung ginawa ko para madali akong matutong mag-Arabic kasi madami talagang, bilang isang first timer, madami talaga akong pinagdaanan before ako natutong mag-Arabic. Daming bunganga ni Amo, sinasagan pa ako ng mga baso para lang madali daw mapasok sa utak yung mga inuutos niya. And ang ginawa ko naman is adjust lang talaga. Grabe talaga yung mga first timer. Try ko yung mga ngayon, naisip ko yung mga first timer na pumunta. So, kailangan lang talagang taas yung adjust, taas yung pasensya kasi ganun talaga na hindi talaga AC na mga Arabic kasi lalo na sa mga magiging amo natin na hindi marunong mag-English, hindi makakaintindi ng English, doon tayo mahihirapan. Tayo talaga yung mag-adjust, hindi si amo. Kaya gumamit ako ng papel at saka ballpen para lang matuto akong mag-Arabic ng mga basic na Arabic tulad na gamit sa kusina kasi yun talaga yung need na una mo matutunan kung ano ang mga pangalan nila sa Arabic. Kaya yun ang mga naranasan ko na dami na before ako natuto, dami pang nabasag na baso, dami pang basta ang dami si amo may nagdadabo dahil siya na lang yung inuutos niya, siya yung gumagawa kasi hindi mo naman alam tapos hindi man din siya makaintindi ng English. Siya yung all Arabic talaga kaya nahihirapan ako doon sa nung first time kong mag-abroad dahil hindi kami magkaintindihan ni amo dahil siya ay Arabic din ako English pero basic lang na yung English kasi yung English ko naman is napupulot ko din sa napupulot ko lang sa gilid kaya yun, nahihirapan talaga akong maging na ang tagal ng natuto akong mag-Arabic kahit gano'n ang ginagawa ng aking amo pasag dito, dabog si amo dito pero adjust lang talaga para sa mga pangarap for the future for the future natin kaya adjust lang talaga kasi yun talaga yung buhay bilang isang kasi para din tayong para tayong sa ibang planet na pumunta tayo sa ibang planet na planet ng mga alien planet ng mga elves kaya hindi tayo natutong mag-Arabic kaya pag-aralan lang natin yung salita nila para magkaintindihan na tayo sa ating mga amo. Kung kayo mga maldita sa Pilipinas adjust nyo talaga. Adjust nyo yung pagkamaldita ninyo, bawas-bawasan ninyo para hindi kayo magka-problema sa amo. Hindi nyo sobrang namang mabait sa Pilipinas, lagyan mo kunting kamalditahan kung sobrang mabait sa Pilipinas. Pero kung sobrang namang maldita sa Pilipinas, bawas-bawasan mo kasi lalo na first timer ka. First timer, ganito talagang nangyayari halos na pinapalinis ka sa buong bahay, pinapalinis ka sa bahay ni nanay, ng amo mo, sa kapatid ng amo mo. Kasi yung mga first timer hindi marunong magreklamo, kaya ginagawa nila yun. Kaya tayo mga Pilipina, so before tayo pumunta dito sa ibang bansa, very talaga, lalo na sa mga first timer kasi hindi talaga madaling maging isang first timer. Naranasan ko lahat ng paghihirap ko bilang isang first timer. Naka-adjust ako ng parang na medyo ako na nag-iisang taon na ako sa aking amo. Medyo marunong na ako, makaintindi na ako ng
ano yung inuutos niya, yung mga gusto nila, yung mga needs nila, yung mga kailangan nila, alam mo na. Pero nalilito pa nga ako sa mga damit nila kasi ang mga damit nila parehas lang. Kaya doon ako sa mga damit, kapiin ko lang or plancha, tapos ipapakita ko sa kanila kung kanino to, kanino yan, ganyan. Sinisipart ko. Kailangan may isa sa kanila na tumingin kung kanino yun. 1 year na o 2 years na ako doon, pero yun pa rin yung nangyayari. Hindi ako nakaano sa mga damit nila kasi halos parehas-parehas sa mga damit. Then, grabe talaga yung experience ko and bilang isang first timer guys. Hindi talaga basta-basta yung napanagdaanan ko na nung una kong abroad. Kung siguro napakalungkot ng nangyayari dahil umuwi ako ng Pilipinas na walang ipon, walang pera, hindi ko nabili yung gusto ko, hindi ko nabili ng basta yung mga gusto kong binili, hindi mo pa rin nabibili dahil wala kang ipon. Hindi rin ako pwede humawak ng pera doon dahil nag-iingat po ako sa aking amo kasi panay bintang. No? Hindi ako nakapaghawak ng pera sa aking pagka-first timer. Kaya malungkot ako na gano'n ang nangyayari pero hindi pa rin nadala, abroad pa rin ang abroad. Kaya sa mga first timer na gustong mag-abroad, strong lang talaga. And para madali kayong matutong mag-Arabic, isulat niyo kung ano yung inuutos ni amo. And huwag hindi niyo na sa i-memorize. Siyempre, everyday, inuutos ni amo yan. Malalaman niyo rin yan. Then, ipadikit ninyo kung saan kayo komportable na pag-utos ni amo, makikita niyo agad kung ano yun. Isusulat ninyo, halimbawa, humingi siya ng asin, tapos translate niya sa English yung asin. Alam mo, sabi niya, this is milk, salt. So, yung salt, milk, parang dito nila kinukuha. So, isusulat mo yan. And, siyempre, everyday mo yan, makikita, maririnig, matuto ka rin. Mataas na yung performance sa'yo, matuto ka na ng mga basic Arabic and mga gamit sa kusina. Kasi, yan talaga yung importante gamit sa kusina, yung madali mong ma-memorize kung anong mga pangalan. Kaya, sa akin, hindi talaga madaling maging isang first timer. Hindi madaling matuto agad ng Arabic. Grabe, sobrang grabe talaga. Pero hindi naman ako nadala. Nag-upload pa rin ako. Pangalawa, tatlo. Balik ko na. Pero tatlong amo rin. Then, doon naman sa second kong amo, umayaw din ako. 2 years lang din ako doon. 2 years and 1 month. Kasi, umuwi ako ng Pilipinas. Kasi, yun, maraming bata. Wala kang free. Walang free net. Wala kang free mga needs mo. Hindi free. Kaya, bawas pa yung sahod ko doon. Kaya, umalis ako. Then, lumipat ako dito. Then, paglipat ko dito, mayroon na din akong amo na nirecommend ng friend ng pinsan ko. So, ito na yung nagiging amo ko ngayon. Kapatid kasi ito ng amo ng friend ng pinsan ko. Kaya, madali lang ako nakahanap ng employer. Hindi naman ako natakot na, kasi alam mo na, pag-adjust ko is, alam ko na yung ugali ng mga Arab. Kaya, hindi na ako takot na ganun pa rin yung, kasi parang, tinatagan ko lang talagang loob for the future. No, for the future na lang, na inisip ko na kayanin ko ang trabaho kahit sobrang pagod. Then, pasalamat lang din ako dahil hindi ganun yung in-expect ko sa Pilipinas na sobrang pagod na trabaho. Ang pagdating dito is hindi pala ganun. Dahil, yung amo ko is, hindi siya medyo masilan. Hindi siya masyadong, kung ano yung niluluto ko, yun lang talaga yung kinakain nila. Kung mayroon man silang gusto, ayun, sasabihan lang ako. Then, napapagod naman talaga. Hindi naman talaga araw-araw na hindi ako pagod. Yung lalo na yung magpapaluto ng tinapay yung aking amo. Ganun siya magpapaluto, mag-review siya ng ganito, ganyan. Tapos, katapos mo maglinis, magluto ka pa. So, ganun talaga ang mga abroad. Kaya, kayo naman nasa Pilipinas, ingatan ninyo yung pinaghirapan ng pamilya ninyo kasi hindi talaga madali dito abroad. Kaya hanggang dito na lang yung aking vlog and thank you so much and please subscribe and click the notification bell para
excited kayo sa another vlog ko. Kasi ayun, meron pa akong gagawin. Baka lumumo na yung aking pinaano doon. Yung pinasa kong harina kasi magluluto na naman ako. Thank you so much. Bye-bye!